yan na naman tayo. Yan na naman. Ayun. Okay. So, yan, kita na. So, sabi, you blindly guess the last 5 multiple choice items of an UPCAT practice test. What is the probability you will answer all 5 questions correctly? So, may 5 questions. And normally, sa isang item, di ba, ilan pamimilian? 4. Kaya, ang isang item, ang chance mong tumama is 1/4. Tama? Since 5 items pa yung, kumbaga, technically sasagutan mo, may tigo 1/4 ka. So ngayon, i-times lang natin yan. Okay? So doing the multiplication yan, that's 1 out of, ilan yan? 4 times 4, 16 times 4 times 4 times 4. Ilan yung lahat? So, 1,024. So letter A agad na sagot. Ganun lang. Easy question. Sure, pwede science naman. Pwede. Nood na lang kayo saysay. Bukas, yung topic ng saysay about DOST scholarship. Hanapin nyo yung podcast na nasa Spotify. Saysay. Yun na, nag-promote na si Sir. Sa Spotify. O kaya naman sa YouTube. Sa YouTube, hanapin nyo si DOST TV. Tapos may playlist doon. Bukas, i-discuss yung mga DOST scholarship. I think, good yun na malaman nyo habang grade, 11, 12 kayo, di ba? Kasi a-applyan nyo yan next year. Very good sa promotion. Ay, nandun si Sir. Saktong-sakto. Sir Dave. Okay, so bukas, abangan nyo yan. Saktong-sakto. Again, Earth Science, pwede nyo magamit yung mga previous episodes. Weather forecasting, di ba, related sa climate, earthquake, magagamit yan. Earth Science. Okay, next tayo, number 92. Ayun, nag-promote na naman. Paano po naging 1/4? Paano naging 1/4? Kasi di ba ang isang question, A, B, C, D lang naman ang options normally sa exam. Although hindi niya in-state dito. No. Pero normally A, B, C, D naman yan, di ba? Kaya 1/4. Ibig sabihin, isa yung tatama out of the 4 options. Okay? Move tayo. Number 92 pesos. Number 92. If you can buy X of a certain item for 1,000 pesos, how many items you can buy with Y pesos? Okay. So, anong concept sa math ang gagamitin natin dito? Maganda lagi na kapag nag-solve kayo ng math problem, alam nyo kung ano yung concept na or topic na pinag-aaralan or ano yung connected doon. So, sa case na to, tungkol to sa mga letter V. Nagsisimula sa V. Yung kanina, probability. Ito kaya, ano kaya to? Siyempre, hindi na to probability. Nagsisimula sa V. May idea ba kayo? Variable and variation. Correct. Variation. Diba? Ano yung sinasabi sa variation? Kapag direct, anong ibig sabihin ng direct? Kapag meron ka isang variable, pag tumaas siya, tataas din yung isa. Directly proportional. Ano yung format nyo? Y equals kx, diba? Ganyan kayo nagfo-formulate ng equation. Hindi variance. Ang variant yan? Sa mga virus yan. Meron ding virus na na topic sa saysay. So panoorin nyo yan. Pero hindi pa ipapalabas. Victoria. Anong Victoria? Okay? Tapos kapag naman indirect or inversely proportional, y equals k over x, diba? Ganyan. Ganyan yung natatandaan nyo, ha? Tapos yung joint, sige, hindi na natin pakita. XYZ naman yun. XY pala. So, ngayon, dito, if you can buy X of a certain item for 100 pesos, how many items can you buy with Y pesos? Ano sa tingin nyo gagamitin natin? Direct or indirect? Diba? Kung ano lang naman, presyuhan lang yan, may binibili kayo. Ano bibili nyo? Direct. Okay? So, ngayon, gagawan lang natin siya ng representation na parang equation. So sabi, yung X items, kaya mong bilhin ng 100 pesos. Pero tandaan mo, dapat meron kang constant somewhere here. Tama? Huwag kayo malilito, sir, bakit Y to pero X naman? Interchangeable naman yung variables na ginagamit.
Basta ang gist or concept is, meron kang variable dito, equals, may constant, tapos may another variable. Okay? Tapos, ang question sa atin, how many items? So, ilang items na yung mabibili ko kapag ang presyo naman ay Y pesos. Nakita niyo yung format? So ngayon, ano yung common sa kanila? Yung K, di ba? So kailangan kong mas-solve. Ano ba yung K? So paano ko masosolve yung K dito sa unang equation? Ang gagawin mo dyan, divide mo lang both sides by 100. Kaya yung K mo ay x over 100. Tama? Tama ba? Yes? X over 100. So yung x over 100 na yun, yun yung ipa-plug in ko na dito. Okay? So ngayon, magkakaroon ako ng ano mangyari? X over 100 times y. So the answer is xy over 100. So letter A. Okay? Paano malalaman kung inverse or direct? Paano? Kailangan mo intindihin yung problem. Kapag, 'di ba, anong kumbaga situation nito? May binibili kang items, 'di ba? Isipin mo na lang, bumili ka ng candy. Kung ang candy ay 2 ang kada piraso. Kapag bumili ka ng 5 piraso, anong mangyayari dun sa 2? Tataas ba baba? Di ba tataas? Yun yung mga common, mga presyohan na bumibili, di ba? Oo. Ano naman yung example ng indirect, ng inverse? Ang common dyan, yung work problem. Di ba? Halimbawa, may pinapagawa kayo sa bahay. Isang tao lang gumagawa dun sa kailangan tapusin sa bahay. Kapag mag-isa lang siya, kaya niyang tapusin, halimbawa, 1 linggo. Pero, napag-isipan mo, gawin kong 3 tao yung magtutulungan. Ano mangyayari? Mas babagal, mas bibilis. Ano mangyayari doon? Mas babagal, mas bibilis. Mas bibilis. Yun yung example ng inverse. Actually, pwede pala siyang bumagal kapag nagkwentuhan yung mga tauhan. Pag nagchismisan sila, kaya mas lalong babagal. Hindi, pero yun yung example na mas kumbaga baliktad yung mangyayari. Okay? Nice joke. Okay, next tayo. If x plus 4 over 8 minus 2x plus 8 over 16 equals x plus 4, what is the value of x? Kung hindi nyo to kayang sagutan ng normal na magsosolve kayo ng equation, ano pwede nyo gawin sa UPCAT? May nagpapa-screenshot. Screenshot muna. Screenshot ng 92. Screenshot. Okay. Okay, yan. Sabi ni Vinci, kunin natin ng LCD, correct? Or pwede rin nating kung hindi nyo alam isagutan ng normal way, pwede nyo gawin ay substitute. Okay? Kaya lang, depende na rin sa inyo, di ba? Kung paano siya gagawin. So, pag nag-LCD ako, anong LCD nito? 16, di ba? So, multiply both sides by 16. So, 16 divided by 8 is 2. Tama? So, magkakaroon ako ng 2 times x plus 4. Sundan yun. Ipopost natin. Gusto niyo ba i-post natin sa YouTube? Sige na nga. Ipopost na nga natin. Sabi niyo eh. Yung yes yun naging your. Tapos ito naman. 16 divided by 16 is 1. Di ba? Kaya magiging minus 2x plus 8. But make sure to put parentheses kasi iti-treat mo as quantity yung 2x plus 8. Otherwise, mamamali kayo. Kailangan nyo i-distribute yung negative sign. Equals 16 divided by 4 is 4. So, magkakaroon ako ng 4 times x plus 4. Yan. Okay? Solve na natin. Madali na to. 2x plus 8. Diba? Minus 2x minus 8. 4x plus 16. Okay? Do the math. 2x, 0. Tama ba? 8, 0. So, A, ganyan siya. 4x plus 16. So, transpose natin sa kabila yung 16. Negative 16 equals 4x. Or pwede rin yung 4x ilipat nyo.
pareho lang naman lalabas na sagot. So the value of x is negative 4. Letter C. Yes, makakancel mo na kagad si left. Actually, ito, dito mo makikita mo pa rin, di ba? 2x plus 8 na kagad yan. So, which is the same as this, 2x plus 8. So, pwede mo na siyang i-cancel. Okay? Again, kung ayaw yung ganito, mag-substitute kayo isa-isa. Ang problema lang doon, pag mali din yung pagsasubstitute nyo, di ba? Pwede naman, trial and error. Pero be careful lang ha. Tapos kasi, ang kakain lang sa oras nyo sa trial and error is, paano kung nasa letter D yung tamang sagot? Inuna nyo letter A. Isa-isa. A, mali. B, mali. C, ubos oras. Pero, pag no choice na talaga kayo, feeling nyo stranded na kayo, mag-substitute na lang kayo. Double check na lang. Wala naman titingin ng solution nyo eh. Di ba? Maging practical na. Hindi yung papanindig, hindi, kaya ko to. Tapos di nyo na daanin sa kutob. O kaya pintahan nyo na lang. Alam nyo yung pintahan? Kuskusin nyo yung bawat letter. Tapos kung saan daw madumi sa fingertip, yun yung sagot. Sana sapian ako ni sir. Uy, grabe. C method. Letter C. Okay, letter dito lang. Number 94. Ito, madali na lang to. Mukha lang, kala mo haba-haba, pero hindi naman. X squared plus 8 plus 16 equals 30. Ano ang value ng x plus 4? So, malamang, okay, sige, anong topic ito sa math? Anong topic sa math kaya ang pumapasok sa isip nyo? Maganda yan na pag nagsasolve kayo, alam nyo kung anong topic siya. Nagsisimula sa letter F. Quadratic, pwede. Merong better... Friends. Friends ka dyan. Tama naman. Sige, mag-factor kayo with friends. Okay, so, binanggit na mismo yung x plus 4. So, malamang sa malamang, isa sa mga factor nitong x squared plus 8x plus 16 ay x plus 4. Pero alam din naman natin, actually, dali lang naman yung i-factor, di ba? That's also x plus 4 na naka-square. Di ba? Anong hinahanap? X plus 4 lang, naka-square to. So, anong gawin mo? Square mo both sides. Para makancel to, and then, you are left with square root of 30. Dali, di ba? Di mo na kailangan mag-solve ng masyadong complicated kung ano man. Kasi perfect siya. Buti pa siya perfect. Saan ang galing yung 30? Sa kabilang section. Hindi. Yung 30, ito, binigay. Nasa problem. Sir, patasan ng lapis. Paano pag ganito yung lapis? Pwede pa tuntasahan? Pwede. Last year, nagpunta ako sa LB tsaka sa Diliman. Yung araw ng upkat. Tapos may mga nagpatasa doon. Tingnan natin. Tuwing kailan nagla-live? Ano ba sagot dyan? Doon sa mga nasa Discord, kailan tayo nagla-live? UPM, uy. Kaya yan, kaya. Nag-jom. Yes, nag-jom na tayo. Again, doon sa mga first time ding maka-join ng live natin, meron tayong link dito sa IG. Tapos may math guide tayong ginawa dyan. Tapos kung halimbawa may specific topics kayong gustong balikan, then i-click nyo lang buksan yung Excel file, nandun na yung mga per topic. Etong file na to, actually, kinuha ko lang din sa isa sa mga shinare na students sa inyo. Sir, higher po ba yung chance sa passing if galing sa SIA? Medyo mataas yung chance. Mas mataas lang yung, kasi nga, alam mo na, in general, yung inaaral niya. May nagtanong kanina nung course ko, Chem-Eng. Okay, number 95. Ito, very basic. Anong topic to sa math? Diba? Identities. Trigo identities. Naalala nyo nung nag-discuss tayo ng trigo identities? Ito lang halos yung ipinapasa ulo ko sa inyo, di ba, na identity. Naalala nyo ba yan? Oo, upload ko mamaya yung Discord link. What if St. Jude Catholic? Oo, pagdadasal ka na yan. Basta tandaan nyo, ang pinaka-basic na na identity is itong sin squared plus cos squared equals 1. That's why the answer is letter B. Ito, tandaan nyo lang to. Naalala nyo ba? Di ba pinatunayan din natin bakit yan 1? Example tayo, i-prove lang natin. Ano ang sin 30? Naalala nyo ba? Ano ang value ng sin 30?
O gumamit kayo ng finger na na approach o kaya naman yung table na binigay ko sa inyo, yung shortcut. Anong value ng sine 30? 1/2. Anong value ng cosine 30? How about cosine 30? Anong value ng cosine 30? Ano yan? Square root? Yan, square root. Square root of 3 over 2. Diba? Square root of 3 over 2. So, patunayan lang natin. So, pag ginamit ko yung sine 30 na naka-square plus cos 30 na naka-square, masasatisfy ba nito ang 1? Yun yung parang question dyan eh. I mean, para lang i-prove natin. Ano ang sine 30? 1/2. Ano ang cos 30? Square root of 3 over 2. So, magwa 1 pa rin ba yan? Let's check. Ang 1/2 na naka-square is 1/4. Ang square root of 3 over 2 na naka-square ay, ang square root of 3 pag in-square mo yan, 3 lang yan. Tama? Yung 2 sa baba, magiging 4 kasi may square ka dito, di ba? So, ang 1/4 plus 3/4 ba ay equal sa 1? Yes. So, pinapatunayan nito na basta kumuha ka ng sine ng isang angle, i-square mo yun, i-plus mo siya dun sa cosine ng same angle yun, i-square mo yun, the answer will always be 1. Galing talaga kahit nakakailan na to. Ay, mas nakikinig pa si T. Okay. Sige. So, yan. Screenshot nyo lang. Example lang to ng proving. Yan. Basta, sine squared plus cosine squared equals 1. I-check nyo rin yung mga videos natin sa Trigo para ma-absorb nyo yung... actually, ang ganda... Di ba ang ganda-ganda topic ng Trigo? Amazing. Goodness gracious. Sir, sa UP Manual Appeal, may bearing ba kapag scholar? I think wala naman. Ang pagbabasehan ng mga appeals will always be your UPG and then ano yung grades mo or ano yung percentile mo per subject kung akma dun sa course na pwede mong mapuntahan. Okay? Sige, number 96. Given the series 1, 5, 13, 29, anong episode ito sa Netflix? Ay, hindi pala yung tanong. What is the sixth term? Oo, solo thesis sa UP. Solo. Solo lang din ako nung nag-thesis. Oh. Majority solo sa UP na thesis. Sa ibang school, I think may group work eh. Oh. Okay, given the series 1, 5, 13, 29. So tandaan nyo, di ba, merong dalawang uri ng actually sequence. Arithmetic tsaka geometric. Pag arithmetic, meron kang pina-plus ng pina-plus or mina-minus. Pag geometric, merong tina-times or may dinidivide, di ba, na pattern. Pero pag pinansin mo to, meron ba tayong constant na parang pina-plus or tina-times? Tingin nyo ba meron? Pag ang una kong approach dyan sa exam, titignan ko muna to. Yung 1 naging 5. So, eto, nag-plus 4 ako. Yung 5, naging 13. Anong plinas mo dyan? Plus 8. Tama ba? Etong 13, naging 29. Ano plinas ko dyan? Plus 16. So, hindi siya yung normal or typical na arithmetic sequence na pareho yung pina-plus. Pero, makakakita tayo ng pattern. This is plus 4, plus 8, plus 16. So, ibig sabihin, yung susunod na term, dapat ano kayang ipa-plus ko? Ano sa tingin nyo? Naging plus 4, naging plus 8, naging plus 16. Anong next? Tingin nyo? Uy, hindi 6, 7. Plus, oy, bakit 20? Bakit 20? Bakit 20? O yan, plus 32. Pero, anong hinahanap? 6th term Tandaan, 6th term. So, ito, 29 plus 32. Ano ang 29 plus 32? Pakisolve nga, hindi ako magaling sa math. 61. 61. Oh, hindi 67. Uy, hindi 64, Micah. Persian. Hindi 64, Tapos, pang ilang term pa lang to? 5th term pa lang. Eh, ang hinahanap 6. So, gagawin natin, mag-iisa pa tayo. Pero ano ipa-plus ko? Plus 6. Okay, sorry. So, siguro yung sinasabi nila kanina, plus 64. Okay, so 61 plus 64 magiging 1, 2, 5. So, this is our 6th term na. Okay? Nakuha? Naintindihan ba? Understood? 1, 2, 5, letter A.
Klaro, klaro. Ano to? Grade 1 math. The joke lang. Okay, again sa mga bagong meron ba dito mga first time ding maka-join ng live natin? Meron ba? Yung iba, I think yung siguro less than half sa inyo naman nandito na before. So, meron pa rin pala mga bago. Okay. So again, nakapag ano na tayo nakapag 'di ba nakapag ilang live sessions tayo doon sa mga nandito na last time. Parang umabot na tayo ng 10 sessions, 'di ba? Nasa 10 sessions. Oo. So, ayun, again, pwede kang pumunta dito sa IG, hanapin niyo yung math guide. Nandiyan lahat ng live sessions ng mga nagdaang buwan. Ba't naman kasi ngayon lang kayo dumating? Bakasyon pala, nagre-review na tayo. Pagtanong, 1,000 term, 100 term, okay, kung ganito yung format niya, tingin ko hindi naman magtatanong yan ng 100 term. Pero yung 100 term, mas possible na tanongin yan kung ang question is yung constant yung ina-add. Parang plus 4 ng plus 4. Kasi masosolve natin yan. Di ba may formula yan sa sequence topic natin. May formula. Hotdog with fries from the top, number 1. Ako, 96 na tayo eh. Ayan. Doon sa may tanong na about paano kung plus na pare-parehong number, dito yan papasok sa number 97. Okay. Tignan nyo yung number 97. Okay? Tandaan nyo doon sa isa sa mga discussion natin, pinasaulo ko sa inyo yung formula ng arithmetic, di ba? Tsaka geometric. Sa arithmetic, hanapin nyo yung nth term, tsaka sum. Dapat alam nyo yung formula. Tandaan nyo, ano yung concept na aalalahanin natin? Tandaan nyo lagi, pag sinabing sequence, ito yung mga pagkakasunod-sunod. Sunod-sunod. Ito yung mga terms. Di ba? Ano yung formula natin dyan? Sige nga, naalala yung formula nito? I-screenshot yung number 1. A sub n is A sub 1 plus difference times n minus 1. Kailangan nyo sa ulo yan. Ito yung naghahanap ng nth term. Pero pag sinabi nating series, pag sinabi kasing series, yan yung sum. And ano yung formula ng sum kapag arithmetic? Yan yung may nagsagot kanina. First term, may kulang lang Ethan Picoy sa formula mo ha. First term, anong kulang sa sa formula mo? First term plus last term. Tama yan, may divide by 2 pero may kulang pa. Ano yung kulang? Correct, number of terms. Number of terms. Ilan yung ina-add mo? So ngayon, dito, ang tinatanong, find the sum. So, anong gagamitin kong formula? Itong una o yung pangalawa? Una, pangalawa. Okay, yung second. Correct. Ngayon, may question ako. Yung first term ba, alam natin? First term, alam natin? Yes. May 1. Ang last term ba alam natin? Yes. 45. Pero, ang number of terms ba alam natin? Alam ba natin yung number of terms? From 1 to 45? Hindi. So, ang pwede mong gawin dyan is, kung matyaga ka sa UPCAT, kita mo yung format, no? Pattern, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Mag-plus 4 ka na mag-plus 4 hanggang sa umabot ka sa 45. Okay, pwede mong gawin yon. Pero, kung ayaw mong gawin yon, anong gagawin mo para malaman mo yung number of terms? Pwede mong gamitin itong first formula. How? Di yung gawin natin, A sub 45 is equal to A sub 1 plus difference times n minus 1. Tapos, masosolve natin tong n. Kasi yung n yung number of terms. Tama? Okay? In-explain lang natin kung paano. Kasi kapag sinagutan ko to, parang ako lang nagsagot. Okay? So, ano mangyayari? So, anong E45 natin? Anong E45 tuloy? Sorry. Mali hindi to A sub 45. A sub n. Ito yung hinahanap natin. A sub n. Pero alam natin na yung A sub n natin, which is the last term, is 45. Okay? So, pwede nga yung plus, pero depende sa inyo. Kung mabilis kayo mag plus, di pwede nyo gawin. Ano yung first term? 1.
plus anong difference? Anong difference ang gagamitin ko dyan? 4 times n minus 1. Okay. Now, if you solve this, sige nga, try nyo on your own. Wala na akong space dito eh. Ano mangyari? Anong n? Anong n? Ano yung n natin? 4? Ah, okay. Tama. 4 yung difference. Pero ano maging value ng n dito? Sige na, solve ko na nga to. 45 minus 1 is 40. Divided equals 4 times n minus 1. Nasusundan ba? Tapos divide ko to both sides by 4. So magkakaroon ako dito ng 10 is equal to n minus 1. Ibig sabihin ng n natin ay 11. Okay? 44. Nasaan? 44 ba? 45 ba? 44, tama. Sorry. Tinitignan ko lang kung nakikinig kayo. sorry. 44. Yan. So, divide both sides by 44. So, magkakaroon tayo 11 equals n minus 1. N is equal to 12. Okay? So, ngayon, asus. Ganun talaga, hindi pwedeng perfect sa UPCAT. Dapat may mali. So, n, kasi pag nag-perfect baka mag-oblation scholar kayo. Oblation scholar, top 50 yan ng UPCAT. So, itong n equals 12 na to, ito na yung ipa-plug in natin dito. Okay? So, ano nang sum natin? Ano ang first term? 1 plus last term, 45 times the number of terms, 12 divide by 2. Kasundan? Okay, so yan na yung magiging isosolve natin. So, ano mangyayari? 12, iunahin ko na to. 12 divided by 2 is 6 times 46. Ayan. Ako, pag sinolve ko yan, i-calculate ko muna. Pero kayo, bawal. Dahil kayo ay nasa UPCAT. Bawal ang calculate. So, the answer is 276 or letter A. Okay? 276. 276. Yeah. Wow, sir. Kaka-review ko na to kanina. Galing. Uy! Ayos. Dun sa Excel file. Ayos. May mga gumamit ba dito ng Excel file? Meron ba? Taas kamay. Wow, magic. Yun, ayos. Basic lang pala yan, sir, no? So, kung mapapansin nyo kasi, ang UPCAT, ayan, may nagtanong sa inyo sa Discord din ito eh. Parang, sir, totoo ba yun ang sinasabi nila? Basic lang daw si UPCAT, fundamentals. Huwag nyo siyang i-expect na sobrang basic na simpleng question. Basic siya in the sense na, dapat alam mo yung basic concept. Then, paano mo gagamitin yung basic concept para mag-solve ng complicated problem? Kumbaga parang, hindi siya tipong A to Z. Ano yung pagdadaanan na A to B, B to C, C to D, hanggang sa makaabot ka sa Z. Parang ganun siya. Ikaw pala yun, new, paano babasahin yung profile mo? Ang daming letters. Sir, saan tong practice test na to? Nilagay ko to dun sa may review, dun sa Discord natin, meron dong, channel ba tawag doon? Na reviewer. Binump ko. Ang goated. Nag-ahit na ako. Hindi na ako goat. Upcoming first year college in UPD. Congrats, Mix. Ayan, hingi tayo ng basbas sa Pero Mix, ang upcoming, wag mong gagamitin ang upcoming na term. Incoming, kapag first year. Ang upcoming sa mga events. Nag-discuss ng English. Okay, next number na. Nagagalit na si Wilchem. Sorry. Okay. Number 98. Number 98 tayo. A circle with the equation x minus 2 squared plus y minus 2 squared pumipiyok equals 4 on the xy coordinate plane. Ito I think hindi na tayo nag-review ng masyado nito dun sa mga live sessions. Pero grade 11 math to, di ba? Ito ay equation to ng isang circle. Naalala sa inyong pre-cal, x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Ito ang standard equation mo, tama ba? Ng isang circle. Wherein your center is yung hk. I-make sure mo lang na minus yon. Otherwise, ibabalik na rin mo, di ba? And then the radius is r. So, sa case na to, anong center natin? Ayoko niyan. Relax lang. Basta tandaan nyo, naka-format ng ganyan. X minus something squared plus y minus something squared equals constant. Kunin nyo lang tong
katabi ng 8, ng x tsaka katabi ng y. Pero again, minus yung format ha. So, hindi si negative 2. Ang magiging center natin ay ano? Ano sa tingin yung center? So, given this format, ano kayang center? Negative 2 ba? Hindi. 2, 2. Kasi, yun yung sinulat ko dito. Okay, so 2, 2 ang center. So, 1, 2, 1, 2. Ayun. So, ito yung center. Ano ang radius natin? Ang radius ba ay 4 or 2? 2 din. Kasi square root ng 4, 2. So, ibig sabihin, merong point dito kasi 'di ba? Kung center to, somewhere na parang ganyan yan. So, ang sabi, what is the point on the circle opposite the 0, 2? 'Di ba ito yung 0, 2? Tama? So, ang tinatanong lang, yun nandito. O, di ba kung 2 units ito, dapat 2 units din ito. So, ano magiging coordinates nito? Di, parang ganyan lang yan. Tama? So, ibig sabihin ito ay, di ba, 1, 2, 3, 4. Tapos ito, ano mangyari? 4, 2. Hindi 2, 4 ha? 4, 2. Sabi ni Merrick, hindi 2, 4. Oh, Dutch Milk, Yuris, hindi 2, 4. Nag-gets nyo na bakit 4, 2? Uunahin nyo yung movement sa x-axis, pakanan kaliwa, bago tumaas, baba. Kanan kaliwa, akyat baba. Okay? So, di ba? Ano yung opposite nito? Di ba ito? So, paano ka makakapunta dyan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Yun yung 4. Tapos umakyat ka ng dalawa. 1, 2, kaya 2. Paulit daw sa circle formula. Ito yung circle formula. So, nakikita? Mickey Mouse? Mickey Mouse tayo. May estudyante tayo, Mickey Mouse. Nakikita mo ba? So, itong format niya, di ba kapareho? So, mula dito sa pattern na to, mafi-figure out mo na itong H tsaka yung K. Kasi yun yung center. Okay? So, yan yung minus 2, minus H. Tapos, laging ang center ay HK. Okay? Kaya naging 2. Ang gaan mo maging teacher, boss. Ano ako? 68 kilo ako. 68 kilo. Kailan recess? Wala. Dapat naghapunan na kayo. One time lang ang upcut. Nice joke, sir. Okay, sige, next. Number 100. Oh. Yan. Si Theo is X years old and Julian is 5 years, blah, 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 in 3 years. Okay, anong uri ng topic ito sa math? Sige, again, sabi ko sa inyo, maganda na pag nagsasolve kayo, alam nyo kung saan topic to. Kumbaga parang sa utak nyo, naka-organize na siya, may folder. Ano to? Ano to? Algebra? Nagsisimula sa W? Word problems. Word problems specific to age. Di ba? Age problem. Ano yung isang at least doon sa mga review ko last time sa inyo, ang magandang ginagawa natin pag nag-word problem, anong ginagawa? May age problem, gumagawa ng letter T. Letter T, table. And sa table natin, ano yung nilalagay natin dito sa unang column? Na nagsisimula din sa letter T. Sino ilalagay ko dito? Hindi, ito muna. Sabi ni Ray, name. Correct. Or letter T, tauhan. Okay, T, Theo. Siyempre, nagkataon lang, si Theo ay letter T din. Tsaka si Julian. Tapos, pagdating dito sa columns, dyan tayo gagawa ng periods. So, normally, gagawa akong 3 dyan. Pero syempre, depende rin sa problem. Basta ang gawin nyo, ito yung now, ito yung future, ito yung past. Diba? Parang ganyan. So, ngayon, basahin natin. Theo is X years old and Julian is 5 years younger. So, dito muna sa statement 1, tingin nyo ba nagre-refer ito sa now, sa past, o sa future? Theo, Julian. Nagre-refer ba yung first statement sa now, sa past, or sa future? Oy, Nico, bakit future ang sinasabi mo dyan? O may nagsabi ng future. May nagsabing past. Si ZZZFC. Si Kung Fu Show may no daw.
Correct natin yun ha. Doon sa mga nagsagot ng past tsaka future, okay lang yan, magkamali for now. Kasi nga, para maintindihan nyo, yan ay now. Tignan nyo, present tense yan, di ba? Is. Naging English teacher. Hindi ako magaling sa English. Pero, yung first statement na yan is yung now. Kasi nga, is X years old. Wala naman siyang sinabing, 5 years ago, Theo is X years old. Pag may sinabing 5 years ago, then alam mo na past yun. Di ba? O kaya naman sinabing, in 2 years time, Theo is ganito. Alam mong future yun. Since wala siyang sinabi, alam mo na kagad, ito ay now. So, si Theo daw ay X. And then si Julia ay 5 years younger. So, ano mangyayari? 5 years younger, X minus 5. Tapos, in 3 years, actually, itong mga ganitong problem, pwede nyo itong i-trial and error. Pero ipapakita lang natin yung pagsasolve, ha? Okay? So, in 3 years time, so sa yung in 3 years, saan ko ilalagay? Sa past, sa future. Yung in 3 years time, saan ko ilalagay? Sa past, sa future. Sa F. Sa future. So, ibig sabihin, plus 3 to. Di ba? So, ang gagawin ko, yung X na to, magiging X plus 3. Tama ba? Kung si Theo now is X, in 3 years, magiging X plus 3 siya. Si Julian, ano mangyari? Magiging X minus 5 plus 3. Tama? Di ba ganun lang naman ang math ng edad eh? Di ba? Nadadagdagan. So, isimplify ko lang tong X minus 5 plus 3. Katumbas yan ng X minus 2. Tama ba? Pwede, pero depende. Okay. Ang sabi, ngayon, in-establish mo lang siya based dito sa table. Pero sabi, dun sa last statement, Theo's age will be double that of Julian's. So, sabi tignan nyo Theo's age will be double of Julian. Anong time period sinasabi dito? Ito yung future, di ba? In 3 years time. So, gagawa na tayo ng equation. So, ano equation? Ano yung Theo's age? So, dahil sinasabi na in 3 years time yan, titingin na tayo sa column ng 3 years. Tama? Okay? So, ano si Theo nung in 3 years time? Ano yung edad ni Theo nung in 3 years time? Ano yung edad ni Theo muna? Doon step by step tayo para sumakses. Ano yung Theo's age? X plus 3. Tapos, will be double. So, may equal sign ka na dyan. Ano ang ibig sabihin ng double? Times 2. Double nung kay Julian. Ano ba si Julian? Noong in 3 years time. X minus 2. Ayun. Kaya ganito yung na-set up mo na equation. Tapos, pwede na natin i-solve. Ayan na. So, ang hinahanap natin is, how old is Theo now? So, that is letter X. Yung X lang mismo hinahanap. So, X plus 3 equals 2X minus 4. Do the math. Itong X na to, lipat ko sa kanan na lang para magkaroon ako ng 2X minus X. Itong negative 4, ikaliwa ako na lang. So, that's 7. Okay? So, ano mangyayari? So, 2X minus X is X. So, 7 is X. So, the answer is letter A. Mahirap naman to. Letter A lang naman pala. Pero naiintindihan nyo? Anong pwedeng shortcut dito? At syempre, kung kaya nyo mag-normal na solution at mabilis naman kayo, nagmumukha lang siya matagal kasi nga in-explain natin Pero kasi kapag sanay naman na kayo, kaya nyo na yan mabilis. Ang another way dyan, kung gusto nyo mag-trial and error, si Theo now, halimbawa nag-trial and error kayo, nagkataon, letter A naman yung sagot pala di ba? Pakita lang natin Si Theo, 7 ngayon, now. So in 3 years, ano mangyayari sa kanya? Kumbaga trial muna to, trial letter A, ganyan. 7. Si Julian, ang sabi si Julian daw ay 5 years younger. So kung si Theo ay 7, si Julian ay 2. In 3 years time, si Julian magiging 5. Tapos tama ba na itong 10 ay double ng 5? Yes. So yun yung magpo-prove sa'yo na tama yung letter A. Naintindihan nyo? Nagets nyo ba? Yung shortcut na yun? So, di ba, ang bilis din. So, pwede nyo gawin din yun sa UCAT. Sir, paano kung hindi 7 yung lumabas? Di ba? Basta tama yung pag-intindi nyo halimbawa, nagkataon lang, letter A, halimbawa, 10. Nag-trial muna kayo. Halimbawa, nag-trial kayo. Yung 10 ang gagawin nyo kay Theo. So, si Theo, 10 siya ngayon.
Pero in 3 years time, magiging ano siya? 13. Tama? Nakakabilis din to eh, yung nagsiset ka na ng value. Si Julian ay 5 years younger. So, anong value niyan? 5. Tama? Pero after 3 years, ilan na si Julian? Eh di plus 3 mo rin, 8. Pero, tignan mo, ang relationship ba nito, nakadoble ba? Yes or no? Hindi. That's why, alam mo na mali yung letter B. Naintindihan nyo yung another way? So at least aware kayo paano yung tamang solution kung gusto nyo makasigurado. Pero kung gusto nyo mag-trial and error, actually isasuggest ko din to kung alam nyo matatagalan kayo dito. Basta careful lang kayo, be careful with my heart. Be careful doon sa pag-substitute. Basta naiintindihan nyo na, si Theo, ito siya now. In 3 years, magpa-plus 3 ako. Si Julian, 5 years younger. So yung kay Theo, babawasan ko ng 5. O, mag-plus 3 ako. Diba? Ulit mula saan? Simula? Marami din tayong word problem sa YouTube. Madami ako dun sunod-sunod na word problems. Pwede nyo ma-check yun. Yung sa trial and error, sige, ulitin natin yung trial and error. Last na. Baka mamaya tumanda na si Theo, hindi pa tayo nakamove dito. Pakita ulit natin yung, ganun, ayaw mag-erase. Yun. Paano nagta-trial and error? Halimbawa, tinrial and error ko sige, pakita natin yung letter C, 21. Tandaan nyo tinatanong age ni Theo. Nagba-backsolve kayo, nagta-trial and error kayo. So, anong tauhan natin? Ganun pa din naman yung approach eh. Lalagyan mo pa rin ng tauhan, and then yung age, di ba? Para hindi malito, laging magagawa ng column. So, ito yung now. Ito yung in future na plus 3. Kasi in 3 years time. So, kung si Theo ngayon ay 21, yan. Para kang nagsusudoku. Si Theo, 21 siya ngayon. In 3 years, ilang taon siya? 24. Diba? Kasi plus 3 lang naman yan eh. Tapos, dinescribe dito sa problem. Julian is 5 years younger. Anong ibig sabihin ng 5 years younger? Be patient lang dun sa mga nakaintindi na. Ulitin natin para sa iba. Ano ang ibig sabihin ng 5 years younger? Mas bata ng 5. Kaya dapat alam nyo rin yung mga ganyan pag-translate sa Tagalog. Mas bata ng 5. So kung mas bata siya ng 5, ilang taon siya? 16. In 3 years time, after 3 years, ilang taon na si Julian? Ipa-plus 3 mo naman. Ipa-plus 3 mo din, di ba? Magiging 19. So ngayon, i-check mo na to. I-check mo na to dun sa second statement. Sabi kasi, in 3 years daw, Theo's age will be double that of Julian's. Tagalogin natin Pag mahina sa English, Tagalogin. In 3 years time, pagdating nung after 3 years, di ba? Yung edad daw ni Theo ay magiging doble ng edad ni Julian. Doon sa patatlong taon, itong column na to katitingin, yung edad ba ni Theo, doble ba nung kay Julian? Yes or no? Ang 24 ba, ito ba ang doble ng 19? Yes or no? Di ba hindi? Kasi ang doble ng 19 ay 38. Kaya alam mong mali yung letter C. Naintindihan na? Okay? So, ganun lang ang trial and error. Okay? I suggest algebra, Jom. Marami. Ay, nakaligtaan natin yung 99. Sige. Okay. Next, 99. Wala na ng space. Pero madali lang yung 99. Please bear na lang with this. Well, may sulat. Hindi ko na buburin. X is an odd number. Yung X daw ay odd. Which of the following numbers are odd numbers to? Mahilig din si Upcat sa ganito. So, mag-ano lang kayo. Ang gawin nyo lang dito, mag-set lang kayo ng number. Ano ang mga odd numbers? Sige nga, ano ang mga odd numbers? Ano yung mga odd numbers natin? 1, 3, 5, 7, 9. Di ba? Basta nagtatapos sa 1, 3, 5. Uy! Tickle my... Uy! Ano yun? Tickle my something. Ang 0, hindi yan odd ha? Kutusan ko kayo. Hindi yan odd. Pang grade 1 yan. Ang 0 ay even. Okay? So, kung ang odd
kung ang ex mo daw ay add, so sinet niya yun as a situation, di ba? Alin dito sa mga expression na to yung magiging add lagi? So isipin nyo lang. So halimbawa itong letter A, kung yung magbigay tayo ng example ng add, wag na tayong lumayo. 1, di ba? 1. 2 times 1, 2. Plus 4. Naging 6 yun. Even yun. So mali na yung letter A. Yung letter B, add plus 1. Eh ano bang example ng add natin? 1. 1 squared plus 1. 2. Di mali na. Even na rin eh. Pag letter C, 3 times 1. 3 times 1. 3. Plus 1. 4 yun, di ba? Even. Di mali na. Di letter D. Check natin. 4 times 1 is 4 plus 1, 5. Ang gusto niya kasing sagot ay dapat add. Ganun lang. Mag-set lang kayo ng value. Pero, make sure lang na ang gagawin ko dyan, minsan gagawin ko parang, halimbawa, tatry ko yung 1, tatry ko din yung 3. Kasi baka mamaya may instances lang na hindi siya tatama kagad-gagad, di ba? Okay. Yun lang. Screenshot, ganyan. Screenshot. 1, 2, expired na yung link. Mamaya ano ko. Okay na? Yung letter B, bakit daw add? Ano yung ginawa nating parang sample digit? 1, di ba? So, kung 1 squared, ano ang 1 squared? 1. 1 plus 1? 2. Di even yun. Kailan live ulit? Kailan niyo ba gusto? Gusto niyo next week ulit? More problems? Continue pa tayo? Mag-aalas... Ay, akala ko alas 10 na ba? 9 o'clock. Bukas na, sir. Gusto niyo kagad parang di ako pwede bukas eh. Friday siguro, try natin. Gusto niyo mag-Friday tayo? Kung hindi Friday, na ulit? Next week na ulit. May naiintindihan ba kayo dito? May mga bagong pasok ba dito na gagets nyo ba yung discussion? Kahit na hindi kayo naka-attend ng previous live. Meron naman, naiintindihan. Maaga uwian. 5-hour session? Gusto nyo 5 hours? Continue tayo. Sige. Dun sa mga nagpapa-screenshot, ito. Screenshot muna itong part na to. Kasama ba ako sa screenshot? Itag nyo na lang ako. Pagkasama ako. DC. Mamaya yung DC, ilalagay ko sa bulletin natin sa TikTok. Okay. Send nyo na lang sa GC yung... nga, sinong... Or pwede ba kayo mag-comment dyan ng picture now? Nakakapag-comment ba? Pwede rin yung mga nasa DC mag-generate ng link. Tapos ilagay nyo na dyan. Need po ba magdala ng upcut sa scratch paper? Need po ba magdala ng scratch paper sa upcut? Hindi naman. May ipoprovide sila. Okay, sige. 101 tayo. Number 101. Mukhang maganda tong problem na to. Okay. Given the figure with the square attached to a triangle. Actually, hindi ko ni-review tong material na to. So, habang nagsasagot tayo, first time ko lang din binabasa yung mga problems. Given the figure above with a square attached to a triangle, what is its perimeter? Okay, sabi, square. So, ibig sabihin, all information na alam natin, given the description, isulat na kagad na natin. What is the perimeter? So, 6 din na to. Ano munang definition ng perimeter? Ay, okay na yung DC link natin, gumana. Okay, ano ang ibig sabihin ng perimeter? Gilid, ano pang mas tamang Correct, Kung Fu Siomai. Kung Fu Siomai. Yung sum of the sides. So lahat ng paligid. Bakod, correct, sum of all sides. Distance around the geometric figure. Pwede rin, yan. So, pag area kasi, yung nasa loob, di ba? Yung papalamanan mo. Pero pag sinabi mong perimeter, paligid. Pop quiz. Ano ang katumbas ng term na perimeter pagdating sa circle? Send po Discord. Sorry. Sige, send ko yung Discord. Gusto nyo? Sige, anong katumbas pag paano
Ano ko to yan, ano? Oh, scan nyo na lang. Nakikita ba? Parang hindi, no? Mamaya ilalagay ko sa... Oy, hindi circumstances, Ray. Iba yon. Ang circumstance, English yon. Circumference. Circumference. So, kung ang hinahanap sa atin ay perimeter, kailangan kong malaman ito. Tama ba? Ito, plus ito, plus ito, tsaka ito. Ito. So, kailangan mo malaman lahat ng sukat ng yan para masagutan natin yung perimeter. So, ngayon, okay na tayo dito sa tatlo. Pero hindi natin alam to, tsaka ito. Pero, itong nasa gitnang ito, anong sukat nito? Anong sukat nitong nasa gitna na to? Ayan, yung iba sa inyo may sagot na, pero explain natin sa iba. Anong sukat nito? Dahil square itong nasa ba, 6 din, correct? Ngayon, itong mga numbers na to, 30 at 90, ano kayang, anong numbers yan? Yan ay mga angles, di ba? So, pwede natin gamitin ang concept ng special triangle natin. O, naalala? O, ngayon, anong sabi sa special triangle? Naalala ang discussion ng special triangle? 30, 60, 90. Anong sabi ko? Ang katapat ng 30 degrees, anong sukat nun lagi? Anong katapat nito? Yung katapat ng 30 degrees, anong sukat? Ano yung magic number? Magic number is 1. Correct. Sige, gawin natin. 1. Tapos, ano ang hypotenuse? Laging? Ano sabi ko? Ang hypotenuse ay 2. Okay. Ano yung natitira? Yan lang naman yung tatlo lang yan, di ba? 1, 2, tsaka square root of 3. So, nagmumukha lang siyang komplikado because of the radicals. Pero, same principle. Okay? So, para makuha ko, so, ibig sabihin, itong portion na to, mula dun sa reference mo, square root of 3, naging 6. Bakit daw square root of 3? Okay. Kailangan mo nang i-absorb yan. Di ba meron tayong 30, 60, 90? Meron tayong 45, 45, 90. Okay? Balikan ng... may video ako about special triangles. Pwede mong ma-check yun doon. Sun. Okay? So ngayon, ang mangyayari, itong square root of 3 naging 6. So paano ko makukuha yun? Anong ginawa natin kanina? Doon sa 3 naging 9? Alam mo kasing times 3. Pero paano mo siya tamang isolve? 9 divided by 3. So yun yung dahilan kung bakit ito ay ita-times ko sa 6 divided by square root of 3. Nasundan na? Naintindihan na ba? Nakita niyo yung pattern kanina? Again, pattern lang. Okay, klaro na. So, ibig sabihin, itong 6 over square root of 3, yan din yung i-apply ko kanino? Kay 2. Para makuha ko yung pagganon. So, ano mangyayari? 2 times 6 over square root of 3. Tama ba? Naintindihan na? So, magkakaroon ako ng, anong sagot nun? 2 times 6 square root of 3. 12 over square root of 3. So, ayan. Meron ka ng paslan. Okay? And then next, ito, 1. So, anong gagawin ko sa 1? Ita-times ko lang din ng 6 over square root of 3. Okay? Nasundan? Paano natin na-fill out yung slant tsaka yung pagganon? Papasok na ako ng UP. Ba't ako nandito? Uy! Congrats, Emily! Congrats. Nasa UP na siya. Ayan. So, chika na. Nag-gets? Mukha lang siya matagal ha. Kasi nga, in-explain natin. Pero, ganun mo nyo siya iintindihin. Nagsisimilar triangles lang tayo. So, pag pumunta na tayo dun sa tanong, which is the perimeter, ano na yung mga ipagpa-plus ko? So, meron akong tatlong 6, tama ba? 6, 6, 6, 18. So, malamang sa malamang, itong letter D, eliminate mo na yan as answer. Tapos, ipa-plus ko pa yung, ano yung dalawa nating na-solve kanina? 6 over square root of 3 plus 12 over square root of 3. Ayan. Oh, so para siyang 18 plus
Itong dalawa, pwede mong i-combine to kasi para siyang same denominator. So, pwede ko nang i-combine ang 6 and 12, which is 18 over square root of 3. So, ngayon, meron bang 18 over square root of 3? Wala. Pero, pakita natin. Ano ang pwede natin gawin sa 18 over square root of 3? Anong pwede? Anong topic yun? Letter R. Okay, rationalize. Sige nga, try nga natin i-rationalize. Square root of 3, square root of 3. So, magkakaroon ako ng 18 plus 18 square root of 3 divided by, ano yung denominator ko? Ano yung denominator ko? Ano yung denominator dito? 3. Eto, pwede ba itong i-simplify? Yes. That's why the answer is 18 plus 6 square root of 3. Letter cut. O, sabi sa inyo eh. Ang susi ay si... Oy, nagkataon lang ha, letter C. Ayan na. Ayan, mahilig si Upkat sa ganyan. Magbibigay ng figure, tapos may dalawang tanong. Ngayon, ang tinatanong is area. Area naman tinatanong. Tingnan nyo, magiging helpful siya eh. I-redraw ko na ha, para may basis tayo. Ito, 6. Nasagutan na natin kanina, di ba? Ano to? 12 square root of 3. Tsaka, 6 over square root of 3. So, anong gagawin ko para makuha ko yung area? E di, ang gawin ko lang dyan, area ng triangle plus area ng square. Tama? Anong area ng triangle? Kaya ba nakakabaliw lang 1/4? 1/2 base times height. Anong area ng square? S squared. So, ano ang 1/2 base times height? 1/2? Anong base natin? Focus muna sa triangle. Anong base natin dito? Di ba 6 lang din? So, 6. Anong height mo? 6 over square root of 3. Yan. Plus, sorry, naging red na. Anong S squared natin? Uy, hindi 6 foot ha. Walang foot doon. Ano ang S squared natin? 6 by 6. 36. Tama? Okay. Yan, simplify natin. Meron kang 6 divided by 2. Tama ba? 3. Height ko, 5'9". Wow, lakas. 6 divided by 2, 3. 3 times 6, 18. So, 18 over square root of 3. Tama ba? Plus 36. Minsan, yung mga options hindi naka-rationalize. So, pwede i-check nyo na kagad. May lumabas na ba? Wala pa. So, ang gawin natin, itong 18 over square root of 3, anong gagawin? I-rationalize ulit natin. Okay? Simplify ha. Copy lang yung plus 36. Ano ang 18 square root of 3 divided by 3. So, yan ay magiging, tama ba? Ito, baka naman, huwag nyo ika-cancel ha. Pag kinancel nyo, di babalik sa dati. Magiging 18 square root of 3 divided by 3 plus 36. And then, simplify. This is 6 square root of 3 plus 36. The answer is 6 square root of 3 plus 36 or letter dog. Okay? Grabe, pagpapawisan ako sa inyo ha. What is the radius of the biggest cylinder you can fit in a prism that has length and width of 5 and a height of 21? Okay. Nagtatanong siya, ano yung radius ng biggest cylinder na kayang magkasya sa prism? Tingin nyo yung prism na tinutukoy dito. Anong prism to? Rectangular prism. Tama kasi may length, width, height. So, isipin nyo lang, parang, di ba parang box na ganyan? Yan. Parang ganyan. Pero, dahil hindi maganda ang pagkakadrawing, parang ganyan. Diba? Ganyan tayo mag-drawing ng box nung nasa daycare tayo. Ang tinatanong niya lang is, ano yung biggest cylinder? So, pag may cylinder ka dyan, may bilog dito, di ba? Tama? Parang ganyan lang naman yun eh.
So, ang i-consider mo lang dyan, ano yung sukat nito? Para malaman mo yung possible na na radius. So, na-imagine nyo ba? Lagyan mo ng bar siya. Na-imagine nyo, kung yung length and width in a height of 21. So, minsan na-interchange lang din yan, ha? Pero sa case na to, alin dyan sa tingin yung 21? Ito? O ito? O ito? Eh di ito. Alin dyan sa tingin nyo? Kukulayan ko, ha? Yung blue, yung red, o yung green? Sige nga, alin dyan yung 21? Ito. Ito ka, sir. Yung blue. Tama, yung blue. Yung blue yung 21. So, ibig sabihin, itong side na nandito, yan yung 5 by 5. Tama ba? Length and width, 5 by 5. Sir, kala prison, ba't naging Hala, sir, kala anong prison? Prism. Bias talaga, blue. Dapat nga naka-brown ako ngayon pero baka sitahin ako ng iba sa inyo ba't hindi ako naka-blue. Yung mga episode kasi sa Saysay, hindi ako naka-blue masyado. Again, yung mga bagong pasok, manood kayo ng Saysay sa YouTube. Okay. Rectangular prism yung tinutukoy dyan. So, kung yung magiging circle mo, dapat mag-fit sa 5 by 5. Ibig sabihin, ang diameter mo doon ay anong sukat din? Tingin nyo. Kung 5 by 5, ano yung magiging diameter ng circle doon? Prism nga ni. 5 din. Ang tinatanong, what is the radius? So, anong radius? Di kayo 2.5. I-divide mo lang yun sa 2. 2.5 nga ni. Itong si Tickle My Tips, bakit ganyan yung pangalan ng mo? Ka-guidance. Na joke lang. Naintindihan? Simple lang. Mukhang di ba? Parang, paano sasagutan yan? Yun lang pala yun. I-imagine mo lang siya. Sir, kumain ka na, kuha. Pampalito lang. Oo, pampalito lang yung 21, di ba? Okay, next, 103, 104 tayo. What is the value of xy? Uy, magandang problem to. Solve natin. Anong gusto yung color? Blue, red. Pinapili, sobrang bored na. Blue, red. Papasa ako sa Monday. Kaya yan. Pink. Oy, mag-TESDA. Speaking of TESDA, may pinost ako. Kung may kakilala kayong gustong mag-techbook, merong scholarship si Gokong Wei Brothers Foundation. May pinost akong video, pwede nyo rin i-share sa mga family members nyo, friends na gustong mag-techbook kung ayaw nilang mag-higher ed, mag-college. Sila, merong pa-dorm. Tapos, 7 months mag-aaral ka, 5 months OJT. After nun, na kayo, regular employment sa mga partner na school nila. Pink. May pink ba dito? Grabe. Yan. Sige, panindigan natin yan. Ha? Pink ba to? Parang hindi naman to pink Yan. Panindigan yan ha. Okay. 6y times 2x plus 7 is equal to 36. Ang hinahanap sa atin is, tandaan nyo xy. So, kailangan, ang gagawin nyo lang dyan, mula dito, kailangan kong mapalabas si xy. Si Charmaine daw. Saan makakakuha ng booklet? Itong booklet na to. Hanapin mo lang, mamaya ilagay ko sa Discord. Nandun sa Discord to, ibabump ko na lang. So, kailangan lang natin palabasin yung xy. So, para mangyari yun, lang natin. Anong gagawin? Distribute, okay? So, anong mangyari? Una, 6y times 2x. Ano yan? 12xy. Ayan na, may xy nang lumalabas. Tapos, next, 6y times 7. Ano yan? 42y. Sakit sa mata nitong pink, ha? Pero syempre, ang bukas ay kolay. Joke lang. Anyway. Next, okay, equals 36. Pink pa ba to? Okay. Anong sabi? Hinahanap natin yung xy. So, kung gusto ko ng xy, dapat itira ko lang to sa kaliwa. Naintindihan nyo? So, sinong itatranspose ko? Si 12xy o si 42y? Sino? Si 42 lang ba? Si 42y. Ay, ko nabira. Sorry.
Yan. So, ang gagawin ko, ito, itatranspose ko sa kabila. Alam nyo, hindi ko alam ha, baka may mga nakakapanood na BS Math dito. Sabi nila, wala daw talaga concept ng transpose. Well, actually, totoo naman. Ang concept talaga kasi nito, ima-minus mo siya sa kaliwa, ima-minus mo siya sa kanan. Pero, para lang mas madali i-visualize, nangyayari, itawid mo sa kabila, nababaliktad. So anyway, magiging 12xy equals 36 minus 42y. Ngayon, magsisettle ba tayo dito? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Settle na ba? No! Correct. Additive inverse yan. Mga ganyan. Tandaan nyo rin sa UPCAT minsan nagtatanong ng mga properties. Usually, nasa first few items yun. Hindi pa tapos. Level setter for less. Wow. Hugot naman yun ha. Tama. So, anong gagawin ko? Ang gusto ko, XY lang, di ba? Anong gagawin ko para makuha yung XY? Di burahin ko na tong 12. Tama ba yon? Buburahin ko lang yung 12. XY lang naman gusto mo, sir, di ba? Pwede ba yan? Hindi. Huwag kayong manggigil mag-cancel. Cancel kayo, mali-mali naman. So, divide both sides by 12. Yan. So, cancel, tsaka ka magka-cancel. Your XY value is, yan na. So, ito, the same lang to as 36 divided by 12 is 3. Tama ba? Anong grade to? Grade 2. Grade 2, third quarter. Okay. Minus, ito naman. Joke lang, high school to. Baka naman maniwala ka. Minus 42y over 12. Ano yan? Anong fraction? Anong nito, lowest term? 42 divided by 12. Baka meron dito. Ay, wala. Sige, ano ang 42? 42y divided by 12. 21 over 6 minus 21y over 6. Times 2 times 2. Yan. Correct. Okay. Kaya lang, tignan nyo, wala siya sa options. So, anong gagawin ko? Huwag ko na siya sagutan. I-simplify lang natin. Baka may ano pa yan. May katumbas pa. Di ba? Anong letter? Letter B daw? O sige, paano natin ipapabihan? Pakita nga natin. Pinag-join natin yan. Di ba may 1 to? So, 18 minus 21y. Bakit mali tayo? Wait lang ha. Double check. Plus 3, divisible sa 3. Oo nga, divisible sa 3. Tama. So, ano mangyayari? Di ba ito ay parang 3 times 6 minus 7y over 6. Okay. So, magkakaroon tayo ng 6 minus 7y over 2. Letter B. Yan. Ayan. So, pag ganyan, gawan nyo lang ng paraan na saan siya may pwedeng lumapit, di ba? Hanggang sa mapalabas nyo. Minsan kasi, yan ang gusto niyo eh. Masaya. Happy? Color blue na muna tayo. Last two daw. So, if x plus 7y is equal to negative 8, tapos, okay. And then 2x plus 6y is equal to 6. Ano naman ang x minus y? Ooh. Okay. Nakukuha ko na kung anong pwede natin gawin dito. Alam nyo ba na ang mga equations, pwede mo lang ding i-plus yan at i-minus. So, tignan nyo, ang gusto kong mapalabas dyan. Anong gusto nyo mapalabas dyan? Gusto nyo mapalabas yung x lang, di ba? Correct. Systems of equations. Pwede tayo mag-plus-minus lang din. So, anong gusto nyo gawin? Equation 2 minus equation 1. Pwede ba yan? Para ang mangyayari, 2x minus x, lalabas na yung x. Okay lang ba yun? So, 2x minus x, lalabas na si x. Tapos, syempre, kung ano yung ginawa mong order na yun, ganun din dun sa iba na, para consistent. 6y minus 7y. So, ano ang 6y minus 7y? Di minus y. Tama ba? Equals 6. Tandaan na, minus yung ginawa natin. So, minus din sa kanan. 6 minus, tandaan nyo yan, 6 minus negative 8. So, magkakaroon ako ng 6 plus 8, which is 14. The answer is letter B.
Anong visible ba? Sabi ni Ivler. Gets nyo ba? Nagets nyo? Naiintindihan nyo? Dali lang, di ba? 106. Okay, what is x in terms of y? Maganda yan. Mahilig din sila ganyan. Anong ibig sabihin ng what is x in terms of y? 'Di ba may mga ganyan din tayong problem na sinugatan before. What is x in terms of y? Dapat ang matitira sa left side ay LB, let's go. Anong matitira sa left side? Letter x. Tikal may tips sa badat matira si y? Hindi, anong nasa left side? Dapat x equal something. Tapos yung something na to, may mga constant dyan or kung ano man, or minsan nga may halo pang variable, okay lang. Basta merong letter y na nag-exist. Yun yung ibig sabihin. So pag ang sinabi naman, what is y in terms of x, magiging baliktad. Pero dahil sa case na to, what is x in terms of y, yung una yung susundan natin. Okay? So, yan. Basta ang goal mo, magsarili muna yung letter x. So, i-manipulate ulit natin yung equation. Huwag kayo matatakot dito. Let's go. I-cancel nyo pag natakot kayo. So, ang gawin natin, x squared, x cubed equals y10. Okay, una pa lang dito. Anong pwedeng loss of exponent ang pwede natin gamitin dyan? Tama ba? Loss of exponent? Anong sabi sa loss of exponent? Kapag may same base, pwede kong... ayan na. May magkakaiba na kayo. May x raised to 6, may x raised to 5. Be careful. Be careful. May multiply, may plus. Sige, okay lang yan. Magkamali. Yung iba multiply, yung iba times. Tandaan ha. Anong sabi sa loss of exponent? Oy, meron tayong mga videos about this. So, again, hanapin nyo lang tong link sa IG. Tapos nandun yung Excel file. Pero anong sabi sa loss of exponent? xm na naka-raise. X raised to m times xn. Pag meron kang tina-times na same base, ang pwede mong gawin ay i-plus. Diba? Pag divide minus. Pero kapag xm na naka-raise sa n, dyan ka nagmumultiply. So, dapat sa ulo nyo yung loss of exponents. Okay? So, ano mangyari dito? Ano nang tamang sagot? Times o plus? Magiging plus. Equals y raised to 10. Okay? Okay. Ngayon, ang gusto nating mangyari, x lang. Di ba x raised to 5 yan? Anong gagawin ko kaya dyan? Ano ang gagawin ko sa x raised to 5 para maging x na lang? Strongly agree, sir. It's multiplication of monomials. Meron pang exclamation point. May pasok ba kayo bukas? Gusto nyo matulog na kayo? Fifth root. Okay. Or simply, ang gawin nyo dyan, itong x raised to 5, i-raise nyo siya sa 1 over 5. Kasi di ba ang 5, pag tinimes mo sa reciprocal niya, di ba 5, wala, tingnan nyo, pati ako lobat na. Pag tinimes nyo sa reciprocal niya, magiging 1. Tama ba? Naintindihan nyo? Anong cannot be? 5 times 1 over 5. Nasundan, bakit may 1 over 5? Nasundan? Ako sir, turuan mo po. Nasundan? Yes. Anong y? Okay, ang goal natin maging x raised to 1. 5 yan. So parang isipin mo lang, anong gagawin ko sa 5? Ano itatimes ko sa 5 para maging 1? Di gamitan mo ng concept ng reciprocal. Di ba ang 5 over 1 lang yan? Tama ba? Di i-times ko siya sa 1 over 5 niya. Para maging 1. Kasi gusto mo maging 1 yung exponent eh. Kasi nga x lang. Okay? So, kung anong ginawa sa kaliwa, gagawin mo rin sa kanan. Sabi, di ba? Kung anong ginawa ko sa kaliwa, ni-raise ko sa 1/5, yung kanan, gaganunin ko din. Naintindihan? So, ngayon, sa case na to, going back sa loss of exponent, kapag meron akong x raised to m na naka-raise pa sa n, yung quantity na yun, imumultiply ko lang daw. Yun yung i-applicable dito. So, 5 times 1 over 5, that's x raised to 1. Or simply, x. Tama ba? Kapag invisible yun, x lang yan. And then, ito, ano mangyari? 1/5 times 10. So, y raised to
10 over 5 or simply 2. So, ang katumbas pala ng x ay y squared or letter dog. Klaro? T is W. Gets, chicken. Sir, ang hirap. Dali lang yan. Uy, ang dami natin tonight. Umabot na tayo 800. Oh, sige, ano tayo? Class picture. Smile. Smile kayo sa comment section. Dahil umabot na tayo ng 800 tonight. Smile. Good night na si Ila. Okay, smile. Ayan, ganyan ang class picture natin kasi wala tayong Unless may gusto sa inyong sinong mga nandito nung last na live, may pumasok na estudyante tapos lumabas daw siya sa sa live. Okay, sige. Kesa maubos ang oras natin kaka-bargain. Magsagot ako okay sige, kung hanggang 110 na lang. Sabi sa 107, meron kang set A, 2, 3, 4, 5. Tapos may set B ka, set of x such that x is an even number. Which of the following? Dali lang. Anong symbol to pagdating sa math? Nagsisimula sa letter I. Hinantok na si Mikaela. Intersection. Correct. Galing. Intersection. So, intersection nito, tsaka nito. Ano bang sabi? Even. So, hanapin mo lang ano yung mga even, which is 2 and 4. So, the set is letter B. Okay, next. Bilis. Sabi sa inyo dali lang naman. Pag naman kasi nagsagot kayo sa UPCAT, dapat ang isang question, 1 minute nyo lang sasagutan. Kung gusto nyo matapos na mabilis. Yung iba naman kasi less than 1 minute, kaya nyo yan. Number 108. What is the cardinality of set A from item 103? Anong ibig sabihin ng cardinality? This is the number of elements. Ilan ang elements? 4. Fire, air, water. Joke lang. So the answer is... Anong answer? 1, 2, 3, 4. Sabi sa inyo, 4 eh. 4 nga kasi. Fire. Yung 4 na yan, fire, air, water. Ano pa isa? Earth ba? Baka maniwala yung iba sa inyo mahilig po man din kayong papaniwala sa fake news. Number of elements is 4. Papakalbo ko. Mataas na yung hairline ko. Di ba bagay sa akin pagkalbo? Manood kayo ng saysay sa DOS TV, sa YouTube. Bukas ang topic scholarships ng DOST. So para at least aware kayo ano yung scholarship na aabangan nyo next year. Kasi next year kayo mag-a-apply nun. Pakalbo pati kilay. Okay. Next. 109. Ano ba yan? May pa-word problem. Sige na nga. 2 runners started running from the same area. Minsan ito, meron akong binigay na technique dun sa mga previous live. Gagawa din kayo ng table. Pero minsan, pwede nyo rin i-visualize lang So ito, this is a word problem, di ba? Pero tungkol siya saan? Speed. Na ang formula ng speed ay distance over time. Yan. So meron kang runners started running from the same area. Okay? So, ang pwede nyo gawin dyan, halimbawa ito, si runner A, tsaka si runner B. Huwag na nga, yun na nga lang tinuro ko dati. So, gawa din kayo ng table. The speed is equals to distance over time. Yan. Tapos, runner A, runner B. Runner A daw, ay speed ay 3. So, speed, 3 meters per second. Runner B, 5 meters per second. How many meters does runner B lead after 15 seconds? Ibig sabihin, pareho lang naman yung time na 15 seconds. Tama ba? So, kukunin mo lang yung difference ng distance. Anong formula ng distance? I-manipulate nyo lang to. Ibig sabihin, ang distance ay speed times time. Tama?
So, para makuha ko yung distance dyan, anong gagawin ko? Distance ay speed times time. Saan ang galing? Cross multiply. So, gagawin ko, multiply ko lang to. 15 times 3, ibig sabihin 45 meters. 15 times 5, this is 75 meters. So, ibig sabihin, after ng 15 seconds, mas malayo na si B up to 75 meters. Pero ano yung difference ng 45 sa 75? That is, the difference is 30 meters. Kasi tingnan nyo, ang tinatanong lead. So, letter D. Okay? Okay. Okay, number 110. Last. What is the probability of getting two heads when you throw two coins together? Ano ang concept ng probability? Ano yung desired? Over all possibilities. Laging ganito. Ito yung discussion natin last time, di ba? So, ano ang desired natin? Two heads. Pero tandaan nyo para kang may coin 1, may coin 2 ka. So, pwedeng ang head, may head ito, meron ding head ito. So, ilan ang possibilities doon? 2. Tama? Ilan ang all possibilities? Pwedeng head-tail, head-head, pwedeng tail-head, tail-tail. So, 4. The answer is 1/2. Letter A. Okay? So, ayan. Okay.